Magandang araw po. Ako uli si Jenilyn Reana. Welcome to our YouTube channel. Ang pag-uusapan po natin ay bakit kailangan ni-air dry or bakit hindi ini-air dry ang succulent. Especially sa succulent Kasi iba-iba po kasi yung pagkakabili natin kay succulent. Meron yung naka-uproot na, trim na po yung ito, hindi ko po ito nabili ha, for ano lang demo to. Yung iba, pag binenta ni seller, lalo na yung mga naka-shipping, yung siniship, ina-uproot nila to kasi magkukos yan ng pagkabulok kapag niligay nila sa box. Kasi magmo-moist yung box eh. Kasi alam mo ba, bakit magmo-moist yung box? Yung box po is gawa sa karton. Mainit yung karton. Kaya po dapat tanggalin nila yung ugat. Sa iba pa nga seller talagang totally tanggal. Ako hindi eh, kasi hindi ko naman sinample. Sinasample ko lang po talaga to. Sinample ko lang po talaga to. Sa ibang seller talagang totally baklas to. Walang matitirang ugat. Hanggang dito. Kasi ang purpose nun talaga, dapat talaga, kasi ilalagay nila sa box. Yung box ng mainit, tapos nagbo-moist yung pinaka-storage yung magbubulok. At talagang inaano nila. Tapos binabalot pa ng tissue para hindi ma-absorb. Yun ang dahilan yung bakit kailangan talaga ibalot ng tissue. Yung nila, sama na rin yung para hindi mabugbog-bugbog, maumpog-umpog. Yung cactus sa succulent. Ang purpose na yun, para hindi umabot dito yung moist. Para hindi umabot. Kasi, pag nag-moist to, mabubulok. Kaya kinakat nila yan dito. Yan. Tapos, yun, di ba, yung mga, pag natanggap nila, di ba, dapat, di ba, may nagtuturo pa na, ini-air dry pa nila ng 1 to 2 days. Dapat po, kasi, moist yun eh. Naka-moist yun dun sa pinagdeliveran. Kumbaga sa nag-deliver, nag-moist talaga yon. Kumbaga kahit ina-air dry na ni seller, naka-adapt pa rin ng moisture yun. Bakit kailangan nila pang i-air dry ng 1 to 2 days? Kasi po, wala na po talaga siyang ugat. Wala na siyang ugat, then matagal yan tubuan ng ugat after 1 week pa. After 1 week pa, lalo na yung mga na-air dry, tapos may mga nilagay na chemicals. Siyempre, mas high-tech sa atin si mga grower, mga magagaling yan, mga high-tech yan, may mga nilalagay yan na mga protection sa mga cactus na binibenta nila, lalo na yung mga hybrid, yung mga mamahal. May nilalagay yan ng mga pamprotection sa kanila. Pamprotection. Kaya yun, medyo matagal yung pagtubo ng ugat. Pansinin nyo po, mas matagal yung pagtubo ng ugat nang nabili dun sa online. Mas matagal kaysa sa nabili mo sa garden shop. Mas matagal siya. 1 week or minsan iba 2 weeks, hindi pa siya nag-uugat. Oo. Pero yun nga, yun dapat talaga ang anuhan natin. Abatan. Kasi unang-una mahal yun eh. Di ba? Yung lalo na yung mga online na mga hybrid. Mahal yun. Kaya pangarap na lang akin yun ha. Yun, abatan natin. Ang tawag doon, alalay din yun. Iba yung treat, yung mga tinuturo ko dito, pang local lang yun natin. From galing garden shop, ganon yung ko. Kasi wala naman ako talagang alagang hybrid na mga cactus ni succulent. Kaya hindi po ganon kateke yung turo ko. At wala rin pa naman ako experience ng mag-alaga ng hybrid dahil wala akong kakayahang bumili ng hybrid. Dito lang po tayo sa mga local na dapat naman po talaga, lalo na sa mga beginner. Ako po, suggest lang ha, wag po kayong
magagalit. Kung beginner po kayo, mag-start po kayo sa mga local cactus and succulent natin. Doon muna tayo mag-start para kung sakaling mamatay siya, mura lang. Kesa yung magja-jump ka agad sa hybrid. Unang-una yung hybrid, karamihan ng hybrid is inalagaan talaga yung ni grower ng parang basta mga inano-ano na nila yan. Ano yan? Uy, pasensya na po ano ko lang po to ha, yung parang suggestion lang naman po to. Kaya nga mahal siya, parang inano talaga siya, parang minold siya para doon, itsura niya or sa ganung ganung uri niya. Medyo sa beginner ha, pero sa mga siguro sa mga eksperyensado, pwede na kayo bumili ng hybrid, lalo na kung may kakayahan, di ba? Like me, wala. Pwede na, pero kung sa mga beginner, try ko lang. Kasi kung sa beginner ka naman, mga 6 na buwan, ano mo na yan, intindi mo na parang alagaan si cactus and succulent, intindi mo na yan, sa mga, lalo na pag ang inalagaan mo yung local natin. 6 months, alam mo na yan. Alam mo na yung mga pagkakamali mo. Then, tsaka ka mag-jump sa isa, hybrid. O, doon ka mag-jump. Dapat ngayon, naamno mo siya, napalaki mo si hybrid. O, tsaka ka uli mag-jump. Huwag po yung, ay, ang ganda nito sa post sa Facebook. Bili ako ng ganito kadami. Huwag po. Sa akin ha, suggestion ko lang. Pero siyempre kung may pambili naman kayo, why not, di ba? Pero sa akin lang, lalo na yung mga katulad ko, frustrated na mag-alaga, na pag namatayan talagang apektado, ganon. Para hindi ho masakit sa, sa pakiramdam, kasi masakit talaga rin sa pakiramdam mamatay ng alaga. Isa-isa lang muna tayo. Kumbaga local muna tayo mag-start. Doon muna natin siya aralin. Tapos, tsaka po tayo mag-jump. Sa ibang yun na, iba na tayo. O yun, balik tayo din sa topic. Kinakat nila yan. Tapos i-air dry nila ng 1 to 2 days kahit galing pa kay seller. Kahit naka-air dry na. Ayun. Then yung garden shop, sa garden shop, hindi ko na siya ini-air dry. Pag tuyo na yung lupa. Hindi ko na siya ini-air dry pag tuyo na yung lupa. Kasi, yung kay garden shop naman kasi talaga, yung lupa, yung pinakaugat niya, healthy naman yan kasi nakatanim siya sa nakatanim na siya dun sa seedling bag. Lalo na yung pinanggalingan ng seedling bag, yung malambot, yung parang ang laman niya is parang compost, yung dahon. Tapos tuyo naman siya nabili mo, hindi na po ako nag-air dry. Ito na po yung resulta ng hindi ako nag-air dry. Yan po yung resulta niya. Walang naglagas, walang mashi, walang Totoo lang. Tignan nyo, kahit ayan, may na siya, may grow. Wala siyang mashi. Wala, nadiligan ko na to, nakadalawang na to. Ito kadidilig lang niya ito ngayon. Yan, ito yung mga walang air dry yan. Kasi the more natin kasing yun nga dapat case to case basis yan. Kaya tignan mo, pag magtanong tayo, magkakaroon tayo ng nosebleed sa iba't ibang nag-aalaga. Di ba? Kasi case to case, kunyari magtanong ka, kailan didiligan? May nagsasabing 1 week, 14 days. Di ba? Kailangan ba i-air dry? May nagsasabi, hindi. Ako nag-air dry. Oh. Case to case basis yan. May mga nag-air dry na ibang tao, may mga hindi nag-air dry ng mga cactus and succulent. Kasi, yun yung nag-adapt sa klima nila. Katulad sa akin, Quezon City. Oh,
Tapos walang aircon. Tapos yung lugar ko is open space. Oh. Kailangan ko pa ba mag-air dry? Ganon yun. Depende po yun sa lugar ng pagtatamnan mo. Kaya hindi ko na kailangan mag-air dry. Kasi po, kung tuyo yung lupa na pinagtamnan ko, then tuyo rin naman yung itatanim ko. Bakit pa ako mag-air dry? Dry naman na sila pareho. Pinahirapan ko lang yung sarili kong i-air dry. Diba? Inilabas ko lang. Mamaya, minsan may nangyari pa nga sa akin. Yung bago pa lang ako, ma-share ko lang ha. Nag-air dry din naman ako. Mga 3 yata yon. Nag-air dry ako. Yung bagong-bago. Kasi nga siyempre, bago kayo. Lahat ng mga natututunan mo sa mga sharing ng iba't ibang tao, ina-adapt mo. Okay naman. Talaga maganda talaga pag nag-air dry. Ang nangyari lang talaga sa nag-air dry ako, dinala ng daga, binuhat. Pagtingin ko, wala na sila. Kinain na pala. Diba? Yun. Ganun na nangyari. Actually, sa lugar namin talaga, kasi to rooftop, daanan niya ng mga hindi naman kasi kami nakatira sa subdivision. Kumbaga daanan niya ng mga pusa, daga, ganyan. Daanan kasi rooftop to eh. Yun, dinala. Oh, yun ang nangyari sa akin. Tapos yun nga, minsan naman kasi, pag nag-air dry tayo, iba rin yung trato niyang pag na-air dry mo si halaman sa hindi na air dry. Sa akin, nasa experience ko. Sa akin, mas maganda kasi sa akin, kunyari, pag sa garden shop galing, hindi na air dry. Kapag dry na yung lupa na binili mo, then dry na rin yung pagtatamnan mo. After 1 week mo diligan, uusbong na agad yung ugat. Sa akin ha. Ewan ko lang sa inyo. Pero ganun talaga eh. Yun yung napansin ko. Kasi yun nga, nag-try naman ako na ng air dry. Pero parang ang tagal ng process. Pero kung ikukumpara ko yung process niya, yung parang pagtubo niya, iba yung pagtubo nung hindi mo na in-air dry sa in-air dry. Pero syempre, depende pa rin yan sa inyo. Kumbaga, depende pa rin yan sa pagka-experience nyo. Nasa inyo pa rin yan. Kumbaga, kayo pa rin yung magdidesisyon kung i-air dry nyo o hindi nyo i-air dry. Pero pinaka-importante, yung soil mix niya, talagang papalitan mo. Yun ang hindi nagbabago. Kahit sinong mga nag-alaga ng mga cactus and succulent, yan, siguro dyan kami magpapang-abot-abot. Kasi, yung soil mix niya, pareho lang. Kumbaga, dapat mabuhaghag, then madaling matuyo. Yan, siguro. Kasi may mga may mga pagtatalo sa watering schedule, then sa, yun nga, air dry ba, hindi air dry, pero sa lupa, feeling ko hindi kami kahit siguro yung mga yung mga grower talaga, yung mga eksperto sa lupa talaga, the best ang 70-30, 50-50, yan, the best yan. Yun po yung dahilan kung bakit magkakaiba yung mga tinuturo ng bawat na pagtatanungan natin. Yan, tapos na po tayo. Maraming salamat po. Sana po may natutunan po kayo sa aking munting kaalaman. Kung nagustuhan niyo po yung aking naikwento or na-i-share sa inyo ngayong araw na ito, sana po i-subscribe and like niyo po ang aking YouTube channel. I-hit na rin ang notification bell para po lagi kayong update sa aking mga video. Happy planting!